The Philippines is now facing a big learning crisis. Widespread corruption in flood control projects turned violent on Sunday. Health authorities in the Philippines are sounding the alarm over a dramatic rise in HIV infections. Officials say the country might be on the brink of a... Guys, ang dami nating problema. Education crisis, poverty, health issues. Pero bakit parang ang bagal naman ng progress? Ano na kayang status? Siguro, kasi kulang tayo ng superpowers. Superpowers? Ano yun? Naririnig niyo ba yun? Hindi kayo kulang. Nandito ako. Ako, si Dataman. At tandaan, data is the real superpower. Dataman! Pero teka, anong gagawin natin sa power na to? Simple, gagamitin natin ito para baguhin ang mundo. Flashback tayo, taong 2015. Nagtipon ang lahat ng bansa sa ilalim ng United Nations. At doon, ipinanganak ang isang epic mission na tatahakin ng buong mundo. Ang Sustainable Development Goals o SDGs. 17 goals, iisang agenda. Target year, 2030. Ang kanilang layunin, pag-unlad ng tao at lipunan, kunlarang pangkabuhayan at inobasyon, kalikasan at kapaligiran, at kapayapaan, katarungan at pagkikipagtulungan. Gamit ang datos, natutukoy natin ang mga problemang kinakaharap ng mag-aaral, kung paano masusolusyonan ang gutom at kung paano matutugunan ang iba't ibang suliranin sa kalusugan. Ang datos ang nagsisilbing gabay at nagbibigay direksyon sa lahat ng Sustainable Development Goals. Kung kaya't, narito ang Philippine Statistics Authority, organisasyong nagtatakda kung aling ahensya ang may pananagutan, sumusuri sa kanda ng datos at nagbabantay sa ating progreso. At upang tugunan ang layunin ng SDG 2, Zero Hunger, inilunsad ng Department of Agriculture ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program. Libreng dekalidad na binhi para sa mga rehistradong magsasaka, para sa masaganang ani at mas mataas na kita. Bakit bigas? Dahil ito ang ating unang pangangailangan. Sabi nga ng mga Pinoy, kahit walang ulam, basta may kanin, kayang mabuhay. Wow! Ang galing naman ng RCEP para sa SDG 2. Pero teka, paano naman yung SDG 3, Good Health and Well-being? May hero move din ba dyan, Dataman? Good question! Kung may ourselves sa SDG 2, may hero move din sa SDG 3, Good Health and Well-being. Dito papasok ang Department of Health, ahensyang nag-aalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Isa sa kanilang programa, libreng HPV vaccination para sa mga batang babae edad 9 to 14 sa public schools at health centers. Bakit? Para maagapan ng HPV bago maging sexually active at makaiwas sa cervical cancer. Kaya kita nyo, gamit ang datos, natutukoy natin kung sino ang dapat tulungan. Dataman, paano naman sa ahensya ng edukasyon? May updates ba? Habang patuloy ang laban sa kahirapan at kalusugan, hindi rin pwedeng pabayaan ang edukasyon. SDG 4, Quality Education. Kaya naman, inilunsad ng gobyerno ang ARAL program, o Academic Recovery and Accessible Learning Program, sa ilalim ng Republic Act No. 12028 at pinapatupad ng Department of Education. Layunin nito na tulungan ang mga mag-aaral na makahabol sa aralin, lalo na sa pagbasa, matematika at agham. So, ibig bang sabihin, data helps us make smart decisions para mas mabilis ang progress? Exactly! Without data, parating naglalakad sa dilim. Pero with data, we can light the way to 2030! Kung ganon, lahat tayo pwedeng maging data heroes. Kahit sa simpleng survey, Pag-share ng information, O pag-aaral ng statistics? malaking tulong yon! Tama! Kung sama-sama, we can accelerate the SDG pace of progress. Remember, mobilizing data is mobilizing change for all. Data is power, data is progress. Let us use data for all!